Kaugnay ng balitang yan, nasa linya ng telepono si Malolos Mayor Christian Natividad. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon din po sa inyo. So, Mayor, nangangamba raw po yung mga mangingisda ng bayan, sa bayan po ng Malolos na maapektuhan yung kanilang kabuhayan dahil sa inabandon ng cargo vessel? Oho, kasi kung magtatagal pa ho dito to, malaking epekto rito doon sa mga umaanin ng seaweeds dito, mga talaba at yung mga fish pens na malapit at baklad po dito. So ano pong gagawin, ano po yung mga hakbang na gagawin nyo tungkol dyan, Mayor? Sa ngayon po talaga, ang primary goal po namin, establish muna yung ownership at hanggang ngayon po wala pang nakikipag-communicate sa atin kung sino talaga ang may-ari nito. Para alam namin kung sino kakausapin namin, kung saan nila, baka pwedeng alisin na nila dito to. At ganoon din sa mga proper authorities natin, to guide and help us establish the real story why nandito itong malaking vessel na ito. Wala pa po ba hanggang sa ngayon kayong nakakausap ng mga taga Coast Guard? So from the Coast Guard po ay wala pa silang, may nakausap kami a while ago pero wala pa silang information na pwedeng ibigay sa atin regarding nito. So sa ngayon, Mayor, hindi nyo pa rin po ba alam o hindi pa kayo nabibigyan ng impormasyon kung ano yung laman nitong napadpad na barko sa inyo? Yung sa laman po, wala siyang laman eh. Abandoned siya. Talagang wala ring, even yung kung anong cargo man dapat na meron yan, wala ho talagang laman. Ang malaking question mark lang sa amin, bakit nakarating dito yan at naka-angkla? Naka-anchor siya dyan eh. So, kung naka-angkla siya, hindi ho yan yung halimbawa talagang napadpad na aksidente. Talagang pinwesto dyan. Maaari po, we can speculate on that. Kasi dalawang anchor nila nakababa and even yung ladder rope nila ay nakababa din ho. Malayo daw po yan sa Pampang, at least yung pwesto ng barko. So, wala ho ba kayong nakausap na mga mangingisda o ibang residente ng Malolos kung saan kaya nagpunta yung mga sakay nito? Yun nga ho, tinatanong-tanong namin eh. Kasi nung madaling araw, allegedly merong nakitang ilaw dyan nung unang napadpad ho dyan yan. At merong ilang tao na namataan na gumagalaw dun sa taas. So, nung hinahanap ka namin, wala na kami makita eh. Nagtatanong-tanong din po kami sa mga nearby coastal areas namin. From Obando, Bulacan, Hagonoy, and Paumbong. Baka sakaling may manakita sila na suspicious looking na galing sa dagat. At so far, wala pa, Mayor? Wala pa ho eh. Sa isa sa pangamba namin dito, malapit na ho to dun sa mga residente namin eh. Kung biglang tumaas na naman ng tubig at lumakas ang hangin, wag naman po sana, mga 3,000 residents yung malapit na masyado doon sa kinalalagyan ng barko na to. Kung saan man galing yan, narating niya tong lapit na to, with much more reason na kaya din niyang sumampa dito sa kabahayan namin. Kaya din kailangan na rin po nating maialis dito yan. So, Mayor, habol lang po na tanong, may natanggap po ba kayong impormasyon na galing din daw po ng Bataan itong barkong to? Sa mga unofficial na mga balita sa mga kakilala natin, maaaring galing daw ho yan ng Mariveles, Bataan. So, ang tanong nga natin, kung galing man, bakit nakarating dito na may angkla? Hindi siya kumagat yung angkla niya sa haba ng pinagdaanan niya? O baka naman, nadala lang dito yan at dito inangkla? Parang may mga suspicions kayo, Mayor. Ano ba suspecha ninyo? I can't help but speculate ho talaga unless and until hindi lumalabas yung may-ari nito tsaka yung maglabas ng proper na report ang mga otoridad po natin. So, mahirap po eh. Mahirap. Basta may mga speculation kami. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Malolos Mayor Natividad.